malapit ng mock exam. Ako na mismo ang magluluto para sa inyo. Thank you, Mama. Mag-aaral po ako ng mabuti. Kinakabahan ako, na-excited at natutuwa. Iniisip ko kung yung capital examination totoong legendary talaga. Linda, first time mo mag-capital exam. Ninanadress ka, di ba? Tama, medyo behind kasi sa probinsya, kaya di ka masyadong makasabay. Pero kaya mo yan. Naku, okay lang yan. Kung hindi mo pa alam ang sagot, unahin mo muna yung mga simpleng tanong. Itong si Nancy, napakabait talaga. Kumain ka pa. Sure ako sa exam mo, mas maganda ang resulta. Wala pa akong residency permit. Di ako makikipagtalo sa isang walang alam. Linda, ba't di ka na lang sumabay papuntang school? Huwag mo nang guluhin si Ethan. Alam niya na yung crush niya ang laging nagdadrive para sa akin. Nagsiselo siya. Okay lang. Linda, ngayon ang mock exam natin. Bakit nang-memorize ka pa rin? Huwag mong sabihin, nagka-cramming ka ngayon. Anong sinasabi mong cramming? Official sprint review ang tawag ng teacher namin dito. Ngayon ang first exam ko dito sa capital city. Dapat lang seryosohin ko to. Huwag ka na magpanggap. Mag-isip ka agad kung anong sasabihin mo kina mama at papa pag ikaw ang naging kulelat. Kuya, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kahit di siya kasing galing natin, ang importante, ginawa niya ang best niya. Nancy, babait ka talaga. Capital exam, capital exam, capital exam. Kaya pala nasabi ng best friend kong graduate na, nagbibigay ng sobrang confidence tong capital exam. Ganito pala yun. Simulan niyo na ang exam. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang lakas ng estudyanteng walang tigil sa pag-aral at sa pagmemorya. Galing ako sa Brookshire. Ang score ko mataas pa sa 650 points na walang adjustment. Shine. Tom student sa regular class, natapos agad. First time kong matapos ang exam na hindi nahilo o napagod. Dapat okay ako sa mga Louis para sa capital exam para makuha ko ang residency. Ma'am, tapos na po. Capital exam paper, tapos! Pa, lalampasan daw ni Nancy ang admission score. Maganda ka na ng magandang regalo, ha? Kuya, tumigil ka nga dyan. Mas madali lang ang test ngayon. Itong si Nancy natin, magaling talaga. Iba talaga pag may capital city residency. Masaya lang buong araw. Linda, kumusta ang test kumpara sa dati? Para sa taong dependent sa gobyerno para lang makapasok, ano pang aasahan mo? Hindi lang naman pag-aaral ang importante sa buhay, my dear sister. Baka may ibang talent ka pa. Kumakain tayo. Tanggalin mo nga headphones mo. Hindi dapat ganyan. Ako bang kausap mo? Tungkol sa mock exam. Bago ang mga tanong, pero hindi naman ako nahirapan. Tingin ko okay naman. Linda Walker, ano yung pinagsasabi mo? Mabuti confident si Linda. Kakalipat lang niya galing sa Brookshire Province. Di pa siya sanay sa mga exams dito. Ay, konting practice papers pa lang. Ang yabang na. Napaka-fake. Ang labo ng mga to. Wala ba silang records ko dati? Ba't parang wala silang alam tungkol sa akin? Information ko, pero konti lang ang alam nila sa akin. Mukhang wala silang paki sa akin. Ay. Bahala na. Konting pasaring kapalit ng capital residence permit. Okay lang. May tatapusin akong homework. Aakyat na ako. Kahit anong effort mo sa mga problema, wala pa rin silbi. Di ka level ni Nancy. Busog na rin ako. Kain lang kayo. Sino yan? Linda, Ano po yun? meron din si Nancy nito. Ginawa to ng lola mo nung araw na ipinanganak ka. Payag ba si Nancy na ibigay sa akin yan? Hindi yan original. Pero ang style at ang timbang, parehong pareho. Tig-isa para sa magkapatid. Okay lang ba?
nagregalo, ang lalaki, palaging may kapalit. Ito ang biglaang kabaitan na parang may kasalanang pinagsisisihan. Isa, dalawa, tatlo. So bale, hindi na mapapalitan ang apelyido mo ngayon. At yung family reunion, medyo matatagalan. Hala, yung residence permit ko. Ang totoo, anak pa rin kita. Hindi na yan magbabago. Wala akong balak sumali sa pangmayamang drama ng mga Louis. Walker ang binigay sa akin ni Lola. Ayokong palitan yun. Okay naman kung ganun, pero paano na ang residence permit? Na-transfer na sa capital city. Yun lang ang kailangan ko. Gusto kong mag-focus sa pag-aaral ngayon. Yung ibang bagay, tsaka na lang natin pag-usapan. Ba't ang kalmado niya sa lahat ng ito? Sure po ba kayo na permanent ang residence permit ko? Siyempre, oo naman. Anak, kaya kita. Kaya may residence permit ka na. Hindi ako naniniwala. Yung buong pamilya nga parang may mali. Plastic sila. Manumpa ka. Gayahin mo ko. Pag di ko tinupad ang pangako ko, mababankrupt ako, iiwan ang pamilya. Uy, ikaw! Okay. Mag-aaral na ako. Pahinga ka na rin. Matulog ka na maaga. Mahimbing na tulog. Taga... Nakuha ko din ang residency. Capital exam paper. Luminaria University. Ayos! Kasandali! Ba't residence permit lang ang inaalala ng batang ka? Hindi man lang siya nagalit. Hindi kaya wala talaga siyang pakialam sa amin. Anong problema pa? Kakasabi ko lang kay Linda at di pa mapapalitan ang apelyido niya sa ngayon at hindi pa makakapag-family reunion. Tinanggap lang niya yun ng mahinahon. Mataas ang pangarap ko para sa kanya noon. Masyado ba akong naging mahigpit sa kanya? Huwag mo isipin, pa. Pag ganyang age talaga, mataas ang pride at kunwari, di apektado at ayaw sa tao. Oo nga naman. Naging mabait naman tayo. Binigyan natin siya ng sobra pa sa inaasahan. At least alam niya kung saan lulugar. Alam niyang hindi humingi ng dikat niya. Tama naman kayo. Pero ramdam ko na parang wala siyang connection sa ating lahat. Para bang ready siyang umalis agad. Paano yun pa? Hindi matalino si Linda. Wala pang talents. At umaasa lang sa pamilya natin. Paano siya aalis? Ay, Papa. Baka naman nag-a-adjust pa si Linda sa bagong buhay niya. Don't worry. Gagawa lang ako ng maayos na connection sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ikaw talaga, ang galing mo mambola. Papa, late na pala. Pipasok pa bukas. Matutulog na ako. Okay. Matulog na kayong lahat. Pangalan, Linda Walker. Kasarian, female. Address, Capital City. Capital City. Nalimutan kong patayin ng ilaw. Ay. Kahit patay ang ilaw, maganda pa rin ang future. Hello? Ba't late ka tumawag ngayon? Katatapos lang ng evening study. Ay, nakakairitang city girl ka na. Nakaupo ka sa kama mo. Paano ka nabubuhay mag-isa? Ang tamad naman. Linda, miss ka na ng lahat. In-approve ang study trip namin. Punta kami dyan para makita ka. Di ka naman inahappy, di ba? Nalulungkot ka ba dyan sa capital city? Ay, huwag ka masyadong madrama. Hindi ako makakasama. Anong dapat ikasama ng loob? Hindi ako malungkot. Kikidnapin niyo ako pabalik sa probinsya ng Brookshire para sa exam? Sama ng plano niyo? Wow! Pagpunta niyo dito, libre ko kayo ng dinner. Total, parang mayaman na din ako ngayon. Ay, padating na si teacher. Ingat ka. Kailangan namin patayin ng ilaw. Bye-bye. Kawawa naman sila. Hindi nila alam astig ang makakuha ng capital exam paper. Nasa mansyon na ako nakatira ngayon. May city resident permit pa. Wala nang gaganda pa sa future. Ayoko nang bumalik sa Brookshire. Pero kahit maganda ang capital city, walang ni isang taong nagmamahal sa akin dito. Ibang-ibang trato nila sa akin araw-araw.
ako mahal ng mga Louis. Nakaranas naman ako ng mas marami at mas matinding pagmamahal. Hindi ko kailangan ang pamilya ng Louis na may fake na pagmamahal. Ay, okay. Gawa ako ng practice papers pampakalma. Di ba ngayon ang labas ng resulta? Ba't wala pang balita? Nagmamadali ka? Huwag mong sabihing napasa mo na ang math ngayon. Pag di ako umabot ng 500 o 600 ngayon, si teacher, ipapatawag ako para kausapin. Itong genius galing Brookshire Province, kakaiba talaga. Mula nung dumating siya, di ko pa siya nakitang nag-e-enjoy sa buhay niya. Lagi lang siya nag-aaral. May new girl, nag-aaral ka lang araw-araw. Ilang points kaya ang score mo? After ng lahat ng effort, baka di pa umabot ng 400 points. Tingin ko yung score ko mataas ng 690 points. Pero yung huling major math problem, di ko sure. Kung makuha ko yung tama, lagpas ng 700 points, kaya di problema. Narinig niyo yung sinabi niya? Tingin ko lagpas 690 ang score ko. Lagpas 700 points, kaya di problema. Teka, kung totoo ngang magaling ka, ba't wala ka sa enhancement class? Ba't nandito ka sa regular class lang? Bahala kayo. Lumabas na, guys! May resulta na! Nakapost sa bulletin board! Hoy, genius. Di mo ba i-check ilang points ang nakuha mo? Punta ako dun pag konti na ang tao. Sayang sa oras. Takot lang yan. Tara na nga, check natin ang results. Tingnan natin kung nagsasabi siya ng totoo. Hindi, let's go. Ang tatanga ng mga taga-capital city. Wala silang mga utak, hindi nag-iisip. Hindi ko gets. May kailangan ba kayo sa akin? 719! Ning the Walker, 719 ang nakuha mong score! Hindi ko inaasahan yan pero nagulat ba kayo? Nagulat ba ako? Hindi lang basta gulat, syempre. Ang galing! 719 points yun! Hoy, genius, mali ang ginawa ko sa'yo. Sorry talaga sa ginawa ko. Sorry. Sorry talaga. Wala yun. Parang hangin lang ang comment yung walang personalan. Ibig kong sabihin, yan talaga ang ibig kong sabihin. Ikaw talaga ang genius sa ating lahat. Natalo mo ang top sa enhancement class ng 40 points. Simula ngayon, di na tayo mamaliitin sa regular class. Nasa klase natin ang top student. Sa susunod, nasa klase na natin ang top scorer sa entrance exam. Oo, tama. Gusto kong makakuha ng genius. Good luck sa'yo. Ako din, guys. Siguro hindi dapat naging mataas ang score ko. Dapat din. mag-hold back ako sa susunod. Anong kaguluhan to? Di nyo ba narinig ang bell? Umupo na kayong lahat. Director, pasok po kayo. Linda, ano masasabi mo sa school ngayon? Sa totoo lang, hindi ganun kaganda. Dahil ba di ka sanay sa regular class? Gusto mo bang malipat sa enhancement class? Wag na po, sir. Sabi mo kasi close-knit at hindi ako makakasabay dun sa enhancement class. Sa tingin ko okay naman dito sa regular class. Gusto ko dito. Kasi... May kailangan pa po ba kayo? Nagsimula na ang klase. Importante sa senior year ang bawat minuto. sige, balik ka na sa klase mo. Nancy, lumabas na ang mga scores. Pa-check yung sa akin. Nagpa-practice ako sa field. 541 points. Lagpas ng 3 points sa admission line. Talaga? Sabi ko na nga ba? Itong exam ngayon, napakadali lang. Kilala mo yung nakakuha ng top score ngayon? Yung bagong lipat, si Linda Walker. 719 points ang score niya. Palibasa galing ng Brookshire to. Ano? Si Linda yon? 719 points ang score niya? Oo nga. Bakit ang galing niya? Pag nalaman to ni na mama at papa, siguradong siya na ang bagong favorite. Hindi. Hindi dapat nila malaman ang totoong score niya. Mama? Dito na pala kayo. Nga pala, lumabas na ba ang results ng exams nyo ngayon? Opo, meron na. Linda? Kamusta naman ang unang exam mo dito? Ma, gusto ko na talagang kumain ng luto mong braised eggplant.
squad si Linda. Sigurado akong hindi nila malalaman na mataas talaga ang grades niya. Ma, ako nang sasagot. Hello? Okay po. Sasabihin ko po. Bye. Nancy? Sino yung tumawag sa akin? Yung school director. Ang sabi niya, si Nancy yung nakascore ng mataas sa undergrad admission ng Wow. 3 points. Wow, Dapat talaga? bigyan niyo siya ng reward. Ang galing ng baby ko. Mamayang gabi, magluluto ako ng maraming pagkain. Ibababa ko muna ang backpack ko. Okay. Ako ang nagluto ngayon. Marami akong hinandang pagkain para i-celebrate si Nancy ang taas ng grades niya. Tara, mag-toast na tayo. Masipag at magaling talaga si Nancy, kaya natural na mataas ang grades niya. Mismo, itong si Nancy, magaling talaga. Nancy, anong regalong gusto mo? Bibili ni Papa ang gusto mo. Ang gusto ko, yung usong bag sana, ngayong season. Okay, tana. Oo nga pala, yung kay Linda kaya. Saan na nga pala siya? Ba't hindi siya bumabat maghapunan? Medyo hindi okay ang grades na nakuha niya. Kaya malungkot din siya. Pa, ma, mga kuya, huwag niyo munang itanong ang grades niya sa kanya, ha? Galing siya ng probinsya. Weak foundation. Di nakapagtataka na hindi siya makasabay. Kasalanan ko. Dapat tinulungan ko siya. Dapat naturuan ko siya ng gusto. Nancy, ang bait mo talaga. Si Linda, sama ng ugali. Di man lang bumaba. Kakain ka ba? May attitude ka talaga, ano? Kuya, huwag naman ganyan. Masyadong masama ang loob niya ngayon. Ako nang tatawag sa kanya para bumaba. Pag nalaman nila na lampas 700 ang score ni Linda, lahat ng credit at reward sa kanya mapupunta. Di ko talaga papayagan yan. Baba na, kakain na. Hinihintay ka na nila. Oh, okay. Tara na, kakain, di ba? Hoy, Linda, proud ka sa sarili mo, no? Wow, role mo pagiging kontrabida, di ba? Iba kapag nakaharap, iba pag nakatalikod. Hindi na plastic pag walang tao. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Naka 719 points ka. Ikaw talaga? Tinatago mong galing mo. Salamat. Dahil sa examination paper, mas mag-aaral pa ako. Huwag kang mayabang. Feeling mo porket mataas ang grades mo, kaya mo na akong palitan? Sasabihin ko sa'yo, ako ang babaeng anak sa puso ni na mama. Ang mga kapatid ko, kampi din sa akin lahat. Kaya ikaw na probinsyana ka. Alamin mo ang pwesto mo. Matuto ka ng lugar. Anong lugar? Tanong ko sa'yo, anong lugar? Ikaw, puro ka angas, maldita ka! Sa totoo lang sa ating dalawa, sino sa atin ang mas nakakahiya? Ako ang tunay na anak na matagal na nawala. Ikaw, anak ka lang naman ng isang kidnapper. Ang lakas naman ng loob mong magtaray sa akin. Ano ngayon? Kasama ko ang Lewis family for 18 years. Para sa kanila, ako ang kapamilya nila. Okay, tama ka sa lahat ng bagay. Anyway, mukha namang mga baliwang pamilya ng Lewis. Bagay ka sa kanila. Bastos ka! Sabi na nga ba, inggit ka lang kasi kampi sa akin sina mama at papa, pati mga kapatid ko. Tandaan mo, magiging akin ang Lewis family. Huwag kang makikialam. Oh, sabi mo nasa iyo ng pamilya ng Lewis. Tanungin kita, may share ka ba sa family business? Nakapunta ka na ba sa Lewis family headquarters? May property ka ba na nasa pangalan mo? Na-experience mo na ba ang totoong power sa kanila? Ako? Nasa mga lalaki lahat ng power. Dahil ayaw nila sa akin, kaya natural na hindi nila ako bigyan. Sabi mo mahal ka nila, pero wala ka pa rin nakukuha. Alam mo, Nancy, hindi ko gusto makipagkompetensya. Yang peking pagmamahal, wala naman talagang kwenta yan. Yung totoong kapangyarihan, ang pinakamatibay na suporta. Kaya advice ko sa'yo, focus ka sa pag-aaral, ha? Kaya advice ko sa'yo, focus ka sa pag-aaral, ha? Huwag ka nga mayabang. Wala pa ako niyan. Kaka-18 ko pa lang. After ng entrance exam, ibibigay nila mama at papa yan. Pero ikaw, paano ka? Wala ka. Wala kang makukuha. Aha. Tama ka naman sa lahat. Bababa na ako para kumain. Kung gusto mo, tuloy natin tong usapan na to. Pero kung ayaw mo na, isa tong setup, tong vibe, tong kwento ngayon. Bakit parang feeling ko may mangyayaring kalokohan talaga dito ngayon? Nancy? Linda? Bumaba na kayo para mag-dinner. Pababa na! Oy, Nancy, makinig ka muna sa akin. Alagaan mo ang sarili mo. Pag nasaktan ka, ikaw lang makakaramdam ng
sakit. Gets mo ba? Di naman ako tanga para saktan ang sarili ko. Ay, mabuti gets mo. Tara, kain na tayo. Linda! Kahit anong mangyari, wag mo naman ako kausapin ng ganyan. Kung di maganda ang grades mo, wag mo ibuntun sa akin yan. Nancy? Ano nangyari, Nancy? Linda, pag inabi mo si Nancy, lagot ka sa akin. Hindi naman siya tanga. Ako talaga ang tanga. Pwede bang skip natin to? Parang awa mo na. Hindi, ha? Ha, Linda! Anong ginagawa mo? Nancy! Nancy, anong nangyari? Nancy! Nancy! Anong nangyari, Nancy? Huwag mo ako tinatakot ng ganito. Mama, kasalanan ko. Huwag niyong sisihin ang kapatid ko. Kasalanan ko. Wala naman siya ni isang gasgas. Kailangan niyong maniwala na hulog siya mag-isa. Sobrang sakit ng ulo ko. Baka may concussion na ako. Hindi nga. Naniniwala kayo sa kanya? O sige, mukhang naniniwala kayo. Okay, kasalanan ko. May tama na si Nancy. Ano pa ba yung gusto mo? Wisit ka. Naging matyaga siya sa'yo. Ang dami na niyang tiniis. Ba't di mo na lang siya pabayaan? Linda, sinasaktan mo ang puso ko. Linda, dati akala ko bastos ka lang. Hindi ko inakala malupit ka pala. Simula nung dumating ako sa capital city, may malaking butas sa kwento dito. Padrama ng padrama ang buhay ko dito. Parang yung isang baduy na patapon na nobela. Ay teka, isang baduy na short drama pala. Malinaw na sa akin na di ako ang bida dito sa mundong to. Pero ano ngayon? Yan ang script nila. Para sa akin naman, mga supporting character lang sila. Linda, mag-sorry ka ngayon na. Kahit alam ko lahat ng salita para sa sorry, wala naman akong ginawang mali. Ba't ako magsasorry? Alam kong wala naman akong ginawa. Tingnan mong ginawa mo sa kanya. At sabi mo wala kang kasalanan? Sa tingin mo ba bulag kami? Ay, tingnan natin yung CCTV para makita niyong wala akong kasalanan. Alam mo namang walang camera dito. Kaya itong pinili mo para itulak si Nancy, di ba? Mga kapitalista nga naman. Sa dami ng pera nila, di makapagdagdag ng camera dito. Linda, kahit gaano ka pa kagalit kay Nancy, isipin mong kapatid mo pa rin siya. Huwag mo ipunto ng galit mo sa kanya. At saka, yung mababang exam mo, di niya yun kasalanan, anak. Linda Walker, nagigilty pa nga ang kapatid mo na hindi ka niya natulungan sa exam. Ang sama mo naman! Ay, teka. Anong narinig ko? Ako? Mababa sa exam? Iba ba ang meaning ng bad score dito sa capital city? Ang score ko sa... Ay, hala, Nancy. Tayin mo lang. Lahat ng hirap na dinulot mo kay Nancy, paparamdam ko sa'yo ng mas matindi pa. Hindi ako makapaniwala. Ay, nagugutom na ako. Nakalimutan kong bumaba ako para kumain. Yan! Wow! Ang sarap ng pagkain. Paborito ko ang drumstick. Mm! Isa ba tong paborito ko? Ang sweet and sour ribs. Ang sarap. Hmm? Ano to? Masarap din. Laki nitong mesa. Di ko laging abot ang mga pagkain. Ngayon matitikman ko na lahat ng pagkain. Ito na ata ang karma ko sa pag-set up sa akin ni Nancy. Linda, wag mo ako itulak. Wag mo ako. Huwag ka matakot, anak. Nandito si Mama. Di na kita pababayaang masaktan ulit. Mama. Mama. Ma. Nancy, tuturuan ko ng leksyon niya si Linda. Kuya, huwag mong sabihin yan. Bago lang siya dito at hindi siya komportable. Kasalanan ko. Ginalit ko siya. Huwag niyo siyang sisihin. Ikaw talaga, sobrang bait mo rin kasi. Isa lang ang request ko. Please lang,
iiwan, ha? Basta kasama ko kayo at ang mga kapatid ko, tatanggapin ko kahit anong gawin niyo sa akin. Tatanggapin ko lahat. Ikaw talaga. Ikaw ang batang inalagaan namin. Paano ka namin magagawang iwanan? Butler, ang almusal. Sorry, Miss Linda. Lahat ng mga staff pinag-day off. Biglaan naman. Lahat, hindi ba kumain ng almusal? Pumunta po silang lahat para dalawin si Miss Nancy sa ospital. Kaya naman, So, ginugutom nila ako. sabi ni Master Joseph, para matuto ka raw. Di ba mayaman ang pamilya ng Luis? Bakit ang babaw nila? Pag di ako nag-almusal, di tama ang nutrisyon ko. Pag di tama ang nutrisyon, bababa ang study efficiency ko. At pag mababa siya, maapektuhan ang lahat ng grades ko. At pag naapektuhan ang grades ko, naku, guguho ang mundo ko. Naiintindihan mo? Gets mo? Gets mo ba? Ay, hindi naman. Iyaan mo na, di mo kasalanan. Ako nang bahala. Ay. Ay. May tumira na ba dito dati? Ang yaman nila pero ang kuripot. Ba't walang kahit na ano dito? Dahil walang pagkain, ang kalooban ko na lang ang palalakasin ko. Wala ka na namang sundo. Sabay ka na. Ang bango naman dito. Gusto mo ba? Ay, hindi ko talaga kayang tumanggi. Ang sarap. Kung gusto mo, iyon na yan. Pero, pag gutom ka, Ang pete kasi ng mga Luis. Nasaktan si Nancy kaya hindi ako pinakain. Sa totoo lang, wala akong kinalaman sa insidente. Hindi ko nga siya tinulak. Nagpanggap siya, nahulog siya. At saka... ay, wag na, hindi mo naman magigets. fine kung hindi ko gets. Ako na ang magdadala ng almusal mo. Sa hapunan, punta ka lang sa bahay.